Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-8 linggo sa karaniwang panahon, 2 araw bago po tayo pumasok sa panahon ng Kwaresma. So sana po ay okay lang ba kayo? Tinatry ko po na masanay na ano pa rin naman, ongoing pa yung therapy at sana hindi kayo ma-distract sa salita ng Diyos na mas marinig ninyo at mas maunawaan ninyo. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Tingnan nyo mula ulo, mukhang paa. Tingnan nyo nga. Mayaman ba, mahirap? Sige, tingnan nyo lang. Mayaman ba o mahirap? Kasi lahat tayo, I'm sure, lahat tayo dito gustong yumaman. Talagang iba sa inyo, yumaman na nga kasi nagpursige talaga kayo, nagsikap kayo, nagpundar kayo, nagtrabaho kayo talaga, na matindi, mga nasa online natin, mga nasa abroad, talagang hindi lang isang trabaho ang pinapasok, kung makaka-sideline pa, magsa-sideline pa para lang kumita, makaipon ng marami, makapagpadala dito, makapagpundar ng mga ari-arian dito. Paano yan? Narinig natin sa ating ebanghelyo, mahirap makapasok sa langit ang mga mayayaman. Tingnan ulit ang katabi. Ikumpara ang sarili. Sino ang mayaman? Sino ang mahirap? Masama bang yumaman talaga? Kasi sabi dito, mayroong isang lalaki na gustong sumunod kay Jesus.
At gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyang magkaroon ng buhay. Ang sabi, ang lalaking ito ay napakayaman. Hindi naman siya masamang tao po, no? Kasi sabi dito, sinusunod naman niya lahat ng kautusan. Kasi yun yung una. Sundin mo ang kautusan, sundin mo ang utos ng Diyos, makakapasok ka sa langit. Pero sabi dito, may isa pa, no? May isa pa. Gusto mo ba talagang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto mo ba talaga na magkabuhay ka? Sabi niya, okay, may isa pang kailangan mong gawin. Okay ka na doon sa part na sinusunod mo ang mga utos ng Diyos. Pero may isa pa. Kung gusto mong sumunod sa akin, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi ito. So, ano ba? Aalis ka rin ba dito na malungkot katulad ng mayaman? Kasi nahihirapan siya, no? Dahil nga, siguro, yung tinatawag nga nating attachment natin sa material things, na-attach na siya doon. Sabi ko nga kanina sa umpisa, no? Mahirap i-let go, lalo na kung pinagpaguran mo ito. Pinagsikapan mong maipundar ito. Pinagsikapan mong magkaroon ka ng mga alahas, no, ng mga kung anumang mga palamuti sa katawan. Kaya lang na-attach tayo dito at kung sakali na ito, katulad dun sa mayaman, kung ito ang pumipigil sa atin para mas ma-attach tayo sa Diyos, kailangan natin gawin na i-give up ito. Sabi naman dito, parang binigyan naman ng pagkakataon ni Jesus yung lalaki, di ba? Gawin mo muna yan, sabi niya, no? Gawin mo muna yan, saka ka sumunod sa akin. So, binibigyan pa ng pagkakataon. At ang sabi, para bang maganda rin ang matutunan natin na ang anumang kayamanan na mayroon tayo dito, hindi yan sapat para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang tanong nga, sa kabila ba ng kayamanan na mayroon tayo, masaya ka ba? Nagiging masaya ka ba? May buhay ka ba? Nagiging masigla ba ang buhay mo? O parang hanggang ngayon, hindi matapos-tapos na gusto ko pa ng maraming kayamanan? Ngayon, marami ngayon yung talagang namumudmod ng kayamanan, namimigay ng kayamanan. Maraming tao ngayon, di ba? Papasok kaya sila sa langit? Maganda rin pag-isipan, sa kanila ba talaga yung ipinamimigay nila? Kasi yung kanila, baka hindi pa nila ginagalaw. Dagdag nga lang sila ng dagdag. So yung ipinamimigay, magandang mapagnilayan, kanila ba talaga yan? O galing sa kung saan na dahil namimigay sila, nagmumukha silang mabait, nagmumukha silang mapagbigay. Pero tandaan natin, walang makaliligtas sa Diyos. Alam niya ang intensyon natin, alam niya kung saan yan galing. Kaya sana po, no, subukan din natin. Unti-untiin din natin kung paanong pinagsikapan natin itong ipunin, ipundar. Darating ang panahon na kailangan nating unti-unting i-dispose ang mga ito. Unti-unting ipamigay, unti-unting alisin ito. Dahil sabi nga ni Jesus, para nang sa ganon, unti-unti rin makapag-impok ka ng kayamanan doon sa langit. At yun ang magiging access natin. Pero sikapin natin, dalawang bagay, tuparin natin ang kautusan ng Diyos at mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng pagdidispose ng mga ari-arian o mga kayamanan natin o inaaring yaman natin dito sa mundong ito.
Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mamigay ka na. Di ba? At least, di ba? No? Namimigay ka na. Kaya kapag humiga ka na sa kabaong, lahat ng titingin sa iyo magpapasalamat at magiging masaya dahil nabigyan mo sila, nabahaginan mo sila ng biyaya o mga blessings na mayroon ka. Amen?